Hoy, isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory sa isa na namang araw na talakayan tungkol sa mga pangyayari sa ating bansa. Muli, isang mapagpalang araw po sa lahat, mga kapatid, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mga kapatid, mga kababayan, bilang mga believer, bilang mga mananampalataya sa mga political discussions na tulad nito. Iwasan po natin, isang paalala lang po, ang pagmumura o di kaya magtanim ng galit sa kapwa. Kahit po magkaiba tayo ng pananaw sa politika o di naman kaya meron tayong hindi o meron tayong disgusto sa ibang mga or sa maraming mga politiko, ipakita pa rin po natin ang grasya at pag-ibig ng Diyos sa ating actuations, mga kapatid. At kami po kasi bilang mananampalataya, believer, ay naniniwala na sasabi ng Bible sa Proverbs 31 verse 8 to 9, sabi doon, mga kapatid, ipagtanggol mo ang karapatan ng mga taong kahabag-habag, ang mga taong hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Umatol ka ng walang kinikilingan at ipagtanggol ang karapatan ng mga mahihirap at nangangailangan. Kaya naman po, andito tayo sa YouTube upang tulungan isaboses ang mga karapatang yan. Karapatan ng mga nangangailangan. At hikayatin ang mga kasama ko pong mga believer, mga mananampalataya na piniling manahimik dahil para sa kanila tabu ang pag-usapan ng politika kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay believer. Kami po ay nandirito para hikayatin kayo na ipagtanggol at itaas ang tama. No? Hindi po tayo nakikipag-away dito. Tayo po ay pinapakita lang natin, lalabas lang natin sa liwanag ang mga kadilimang nangyayari sa ating bansa. Habang po kasi hinahalay ng mga politiko ang kabangyaman ng ating bansa, dahilan kung bakit ang alokasyon para sa kalusugan ay kanilang siniro, ito po ay may direktang epekto sa mga mamamayang Pilipino, lalo po sa mga kababayan nating kapos ang kita, mga mahihirap. Pati po mga kababayan, ang alokasyon para sa edukasyon, naku po, ayon po sa ating saligang batas, dapat ito po ang may pinakamalaking budget sa ating yearly general appropriation. Ngunit sa ganang kanila, itong mga kongresista nating pasaway, kanila pong ipinasa ang GAA na tinapyasan at pinalaki nila ang budget para sa flood control projects. Ngayon naman po ay nais din nilang nakawin sa atin ang mandato na pinahiram natin sa pangalawang Pangulo na siya naman tunay at tapat na nagserbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Mga kababayan, parating na po ang halalan. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bumoto pabor sa impeachment laban kay Inday Sara. Alam na po anong gagawin natin sa kanila. Sa ibang probinsya po, mga kababayan, nakita po natin ang kumakalat na video patungkol sa isang kongresista na nagtatalumpati. Siya po ay pumirma laban kay Inday Sara, nakatikim siya ng sabay-sabay na hiyaw, sigaw ng mga kababayan. Ang sabi ng mga kababayan natin doon, Duterte, Duterte, Duterte. Bakit po mga kababayan? Kasi nami-miss natin yung klase ng pamamalakad at serbisyo na ating natanggap kay former President Rodrigo Duterte. Kaya naman po, suportahan natin ang mga kandidato na inaas ang kamay nila ni Tatay Digong Duterte. Ayan po si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Hinlo, Attorney Lambino,
Attorney Jimmy Bondoc, at Philip Salvador, Senator Attorney Mark Coleta, Pastor Kiboloy, Dr. Mata, Bato de la Rosa, Senator Bongo. Mga kababayan, dati akala natin para maging responsible voter tayo ay wag natin iboto ang celebrity or artista. But we soon realize, mga kababayan, sabi pa ni Robin Padilla, mas magaling pang artista ang mga politikong trapo. Nako po, totoo po yan. Ang gagagaling humingi ng boto, pero ang mga pinaggagawa sa Senado at Kongreso ay hindi kumakatawan sa hinaing ng bayan. Ngayon po ay bumoto tayo ayon sa pulisiyang dinadala nila. Nakita na natin ang trabaho ni former President Digong for 6 years. At dahil dito, itong mga inendorso niya, bagamat hindi sila sikat, mga kababayan, pero dala-dala nila ang pulisiya at adhikain ng former President Rodrigo Duterte, aba, idiretso natin ang boto sa kanila. Same goes sa mga bawat distrito natin, mga kababayan, mayor, kongresista, konsihal. Basta po sila'y tumatakbo sa ilalim ng pulisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam na this, iboto na natin sila. Straight na natin yan. Kung gusto nating makatikim na tunay na pagbabago, bagaman bilang mga believer, ang ating tiwala ay inilalagak natin sa Panginoong Diyos, tayo din po ay binigyan ng wisdom, discernment upang pumili ng mga kandidato na mahigit na makakatulong sa mga kababayan nating mahihirap, may sakit, may mga matatanda. Gamitin po natin yan. Ito po mga politikong ito, the moment na sila po ay pumirma doon sa blankong bicameral report at niratifika nila, the moment na inimpeach nila si VP Sara, sila po mismo ang pumili ng kanilang destiny. Kumbaga, pinapili sila kung pera o tapat na pagsiservisyo sa mamamayang Pilipino. Mga kababayan, ang pinili nila, alam na. Mantakin nyo, halal ka, halal na politiko, pero mas pinili nyo pa na pirmahan at i-ratify ang isang blankong bicameral report. Mga kababayan, isang immoral, isang unconstitutional, illegal na bicameral report at budget for 2025. Yan po ang dahilan kung bakit hindi nila matatanggap ang ating mga boto. Kaya po itong mga kababayan na darating na eleksyon, ito po ang tunay na people power. I-zero natin sa balota ang lahat na sumuporta sa illegal, immoral at unconstitutional na budget for 2025, mga kababayan. Huwag natin, mga kababayan, sayangin ang pagkakataong ito. Minsan pa nating ipadama sa kanila ang pagkakaroon natin ng ganitong pagkakataon na kung saan tayo ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng ating politika. Sa tulong po ng ating Diyos. Sa tulong po ng ating Diyos na ating dakilang manlilikha. Ay gamitin natin ang ating mga wisdom, discernment upang gawin ang tama. Sige po, tanggapin natin kung may ibibigay sila sapagkat galing naman sa atin yan. Pero sa dulo ng ating ballpen, sa dulo ng ating panulat ngayong eleksyon, iboto natin straight ang lahat ng itinaas na kamay ni Pangulong Duterte. Mga kababayan, muli ating pakikinggan ang explanation ni Senator Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, tungkol sa impeachment ni Inday Sara. At alam ito
na mga miyembro ng League of Municipalities, mula mayor, mula vice-mayor, mula konsihal. Marunong po silang magpasa ng tamang budget. Itanong po ninyo sa inyong mga konsihal, yung konsihal ng munisipyo, konsihal ng syudad, konsihal ng bayan, alam po nila kung paano magpasa ng tamang budget. Bawal po yung may blanco, bawal po yung may patlang, at higit sa lahat, kahit isang sentimo ng may blanco, bawal po yon. Kaya ko po pinapaliwanag at tutungo nga po tayo, isa na naman ng pambubudol ito itong isinampang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Lagi ko nga akong sinasabi, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, bantayan po ninyo yung mga mambabatas na pumirma sa impeachment complaint laban sa anak ng Mindanao na si Vice President Inday Sara Duterte. Kayo po'y tinalikuran ng inyong mga mambabatas. Ito po'y pagtatraidor sa isang anak ng Mindanao na tapat na naglilingkod sa ating bansa bilang Vice Presidente. Hindi lamang ho pera ang ninanakaw ng mga tiwaling mambabatas. Pati po ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw na rin po ng mga tiwali at elitistang mambabatas. Yan po ang katotohanan. Kaya bantayan natin, makisali kayo, makiisa kayo, at tuloy-tuloy po yung ating diretsong ugnayan sa inyo. Tungo po tayo ngayon dito sa unconstitutional din na ginawa nilang impeachment complaint. Sabi po ng press release ng House of Representatives, ang ifinail daw po nila, ganila po galing ito ay verified impeachment complaint. Mahalaga po yung sinasabing verified. Ano po ba yung verified? Silipin po ninyo yung Article 11 Section 4 ng ating saligang batas. Importante po ito Watching from Mindanao, Zamboanga del Sur, si Neil Born C3. Maraming salamat, Neil. Malinaw po sa atin doon sa Article 11 Section 4 na yung modality o yung vehikulong ginamit ng mga mababata sa mababang kapulungan ay yung automatic transmittal ng impeachment complaint na nagiging articles of impeachment patungong Senado. Wala po tayong pagtatalunan doon. Kapangyarihan po exclusive ng House of Representatives na mag-initiate ng impeachment proceeding laban sa mga impeachable officers katulad ng Vice President. Wala po tayong pagtatalunan doon. Ibigay po natin yan sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Subalit, ang nakalagay po sa ating saligang batas, kung may pipirmang 1/3, at ito nga po pinagyayabang, pati ito pag-usapan natin, pinagyayabang ng mababang kapulungan, more than 1/3 daw ang pumirma. Nasa 240, more or less na ho ang pumipirma. More than 1/3 yan. 240 congressmen and women ang pumirma. Ngayon, sabi po sa ating saligang batas, dapat po ay verified. Ano po ibig sabihin ng verified? Pumunta po kayo doon sa tinatawag nating Rules of Court. Nandiyan po yan, Rule 7, Section 4. Silipin po ninyo yung Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Alam po ito ng mga law students at ng mga abogado, at kung meron po kayong kaibigan, kamag-anak o kapitbahay na abogado, makipagtalakayan po kayo, papaliwanag din po nila ito. Ayon po sa Rules of Court, yung Rule 7 Section 4, malinaw po dyan, dapat yung verification page, meron po kasi dyan na iyong pinapangako at yung sinusumpaan na ang iyong reklamo ay base sa iyong personal knowledge o dili kaya ay base sa authentic document na inyong binasa. Mahalaga ho yun kinakailangan iyong binasa yung complaint na pinirmahan mo. Tutungo ho tayo dyan, kinakailangan iyong binasa. Pangalawa, meron pa hong requirement dyan na yung binasa mo, bago mo lagdaan, kinakailangan yung allegation doon, yung bintang mo doon, yung reklamo mo roon, base sa iyong personal knowledge, personal mong nalalaman, o dili kaya base sa authentic documents. May nakita ka, nabasa mo yung authentic document, importante authentic hindi pwedeng photocopy, hindi pwedeng marites, hindi pwedeng chismis, hindi pwedeng kwento lang. So yan po yung kahalagahan ng sinasabi nating artikulo ng ating saligang batas. Bisitahin po ninyo
Article 11, Section 4. Itatawid po natin yan doon sa tinatawag nating Rule 7, Section 4 din. Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Malinaw po yan. At tutungo po tayo sa mismong Rules of Procedure ng 19th Congress nitong House of Representatives. Silipin po ninyo yung kanirang Rule number 2, Section 3. Rule number 2, Section 3 ng House of Representatives. Mismo kung saan po nanggaling yung impeachment complaint. Nakalagay po doon parehas. Kinopya lang naman yan in supplementary character o pagkakaparehas, kinopya lang nila yung nakalagay doon sa Rule 7 Section 4 ng Rules of Court. At ang sinasabi dito, sa sariling patakaran o Rules of Procedure ng House of Representatives, Rule 2 Section 3, malinaw po dyan, dapat nabasa nung mga mambabatas na pumirma yung buong complaint. Kailangan nabasa nila yan. Bukod dyan, dapat yung kanilang pipirmahan, yung mga aligasyon doon ay base sa kanilang personal knowledge. Personal nilang nalalaman, base sa kanilang personal na kaalaman o personal na karanasan. Pangalawa, ito po ay base rin dapat, kundi po personal knowledge or ang ginamit na salita, base sa authentic document. Tungo na po tayo dito sa pambubudol na lantaran upang pagtakpan ang napakamaanumalyang 2025 budget. Ito talagang usapin Alam mo ninyo, sabi nung una, pinagyayabang nila, 215 congressmen ang pumirma bago ho ito itrinansmit sa Senado. 215 ha. At ang usap-usapan ho noon, nagsimula yung kanilang caucus ng alas 10 ng umaga nung araw na kanilang pinirmahan yung impeachment complaint. Alas 10 ng umaga, natapos po sila bago mag alas 5 ng hapon. So tanggalin na po natin yung lunch break. Tuloy-tuloy, wala na silang break. Pagbigyan na natin, kaganon sila siguro kasi sipag 7 hours po, 7 hours. Base doon sa ating saligang batas, base sa Rules of Court at base na rin dito sa Rules of Procedure ng 19th Congress ng House of Representatives, Rule 2, Section 3 ng sarili nilang panuntayan, kinakailangan nabasa. Imaginein ho ninyo, there are only 60 minutes in 1 hour. Lagay po ninyo yung 32 pages na verified impeachment complaint ay binasa, assuming binasa talaga ng bawat isang mambabatas ng 10 minutes each. Kasi babasahin mo At pag binasa mo, kinakailangan iniintindi mo yung aligasyon sapagkat seryosong usapin ito. You are trying to rob the Filipino people of a lawfully, democratically, legally, and constitutionally elected Vice President. So dapat yan line by line, inuunawa mo at sinisiguro mo base sa iyong personal knowledge or authentic document. There are only, kung tigta sa 10 minuto, sa isang oras ang makakapirma lang pag kanyang pinag-aralan ay 6. Kasi tig sa 10 minuto 60 minutes Doon po sa 7 oras na sila'y nagpulong-pulong, lagay mo ng 6, i-multiply niyo po yung 6 na pipirma kada oras times 7, lalabas po dyan, ang makakapirma lang talaga ay 42. 42 congressmen and congresswomen. Ngayon, saan galing yung 215 na pumirma? Binasa ba nila? Naintindihan ba nila? Base ba ito sa kanilang personal knowledge or base ba ito sa authentic document? Pahabain po natin. Lagay na lang natin, marunong po silang lahat mag-speed read. Talagang mabibilis magbasa at talagang matatalino na intindihan nila yung aligasyon na kanilang ibinibintang at ipinupukol sa ating pangalawang Pangulo at dahil sa kagustuhan nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo, minadali nila. Lagay po natin na tigli 5 minuto kada magbabasa at pipirma. Kung 5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 kongresista lang ang maaaring makapirma. Kasi nga 5 minuto and times 12, di 60 minutes po yun, 1 hour. 7 oras po silang nagpulong, closed door, lagay mo na, walang lunch break, wala lahat. Walang toilet break, walang water break, walang break lahat. 7 hours.
lagay po ninyo yung 12 times 7. Kada oras may 12 pipirma. Sa 7 oras, ang makakapirma lang ho na umunawa, umintindi at binasa ay lalabas sa 84 congressmen and women. 84. Sa buong araw na yon na sila'y nagpulong ng 7 oras. 84. 215 signatures. Ibig sabihin, merong hindi nagbasa, meron na lamang pumirma. Ano naman ho ngayon kung tanong ninyo kung di niya binasa, gusto niyang pirmahan. Bawal po kasi yun. Yun po yung mahigpit na seguridad na binibigay ng ating saligang batas. Pagdating doon sa 1/3 na pipirmahan at i-endorso ng mga mambabatas, kinakailangan po verified impeachment complaint. Ano po uli ang ibig sabihin ng verified? Ito po'y dapat binasa, naintindihan, naunawaan, at ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic document. Ngayon, kung sila po'y magpapalusot na naman at bubuduli na naman tayo, sabihin nila na 2 araw nilang ginagawa itong makabudol na impeachment complaint, multiply nyo lang po yung aking halimbawa. Kung 10 minutes each, sa 6 hours, per hour, 6 lang ho makakapirma. Sa 7 oras, 42. Kung 2 araw nilang ginawa iyan, ganun din 84 lang ang makakapirmang umunawa doon sa kanilang verified impeachment complaint sa loob ng 2 araw. Hindi pa rin po mapapaliwanag bakit 215. Ngayon, kung sabihin po natin na speed read nga po sila, magagaling sila, matatalino at henyo sapagkat sila lang ang nakakasagot ng 3 plus blank is equal to 6.325 trillion. Pagbigyan na rin po natin sila rito. Kung 12 kongresista po ang pipirma kada oras, sa 7 oras ay may 84. Kung 2 araw nilang trinabaho yan, 168 congressmen lamang po ang makakapirma. Sa 2 araw na yan, 168. Saan galing? Yung 215 congressmen. Paano nakapirma? Yung 215 congressmen doon sa impeachment complaint. Kung imposible na makapirma ang 215 sa 2 araw, higit pong imposible na makapirma yung 215 sa loob ng 1 araw, sa loob ng 7 oras na wala na pong break. Kaya sinasabi natin na talagang kulang, mali at hindi na naman naaayon sa ating saligang batas itong verified impeachment complaint. Malinaw po kasi, silipin po ninyo, ay kaya ho natin pinasisimple yung usapan sapagkat ang atin pong misyon ay maghatid sa inyo ng nararapat at tamang impormasyon at sinisikap ko pong pasimplihin itong mga mahalagang usaping bayan na dapat po'y kabahagi kayo. So ulitin ko, hindi po maaaring bigyang daan ng Senado itong baluktot at pambubudol na verified impeachment complaint. Unang-una, dahil hindi ito verified. Tingnan po ninyo yung last 2 pages ng complaint na yan. Pinirmahan lang nila at ang inattest lamang dyan ng Secretary General ng House of Representatives ay humarap sa kanya yung 215 congressmen and women at pumirma sa araw na yon. Pero hindi sinasabi doon na sila ay pumipirma at pinagbibintangan ang pangalawang Pangulo base sa kanilang personal knowledge or based on authentic document. Hindi po yan yung kontemplasyon ng sinasabi ng ating saligang batas, Article 11, Section 4, na dapat po ay verified impeachment complaint kung ang gagamitin po nilang pamamaraan ay yung may nag-endorso na 1/3 ng miyembro ng House of Representatives. So, kaya po ang titulo natin, mere scrap of paper. Basura po yung final nilang verified impeachment complaint. At isa na namang pambubudol dahil hindi po ito verified. Hindi po ito yung verification na hinihingi ng ating saligang batas. Kailangan kasi lahat ng gagawin po natin, lalo pa ng mga mambabatas, ay naaayon sa sinasabi ng ating saligang batas. Sapagkat
As I have said before, inaangat natin itong usaping panlipunan at inaangat natin ang level ng ating diskurso para naman makinabang ang ordinaryong mamamayan at wag natin tularan yung babaeng mangbabata sa taga Marikina na ginagawang mangmang ang mga Pilipino. Kay Rolly Galinato, maraming salamat sir sa paliwanag. Maraming henyo sa Kongreso natin. Tama Rolly, dahil nga yung 3 plus blank na sasagot nila na ang resulta ay 6.325 trillion. Yan ay sa kabila ng 28 blanco sa final ratified, approved, and filed by Bicameral Conference Committee report. Si Linsky, perma para sa pera. Tama rin po yan. At ang ating Chinese ba to, Japanese yung pangalan, kailangan nilang managot dyan. Dapat po yan ay hindi bigyan daan ng Senado. At hindi po dahil walang authority ang mga mambabatas na mag-initiate ng impeachment complaint. Hindi po, ibibigay natin sa kanila yon. Malinaw sa saligang batas, exclusive po ang impeachment complaint na manggagaling sa mababang kapulungan. Kanila po yan. Absolute po yung kanilang karapatan. Absolute po yung kanilang prerogative. Wala pong debate ron. Maaari silang mag-initiate ng impeachment complaint. Pero ibang usapan ho pag merong paglabag sa ating saligang batas. Bakit? Hindi ho pwedeng mas mataas ang kapangyarihan ng mababang kapulungan sa ating saligang batas. Doon po sa mga abogado at law student at yung biyasa sa ating mga batas, meron po tayong kasabihan at desisyon ng Korte Suprema na the spring cannot rise above the source. Hindi ho pwedeng mas mataas ang panggagalingan ng kapangyarihan ng House of Representatives kesa sa kung saan nanggagaling ang kanyang karapatan at kapangyarihan. Yan po ang ating saligang batas. Ito po ay para maunawaan ninyo na ito pong ginawa nila ay pangbubudol na naman. It's a distraction para malihis po yung usapan dito sa 2025 anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. Nahuli po sila dyan, nasukol po sila dyan, pilit silang kumakawala, kaya kung ano-ano na ang ginagawa nilang pagpapalusot at distraction at saka diversion, kaya sila ngayon ay nag-file at nagsampa nitong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya Lidor M. Setnom, Attorney Vic, pakibantayan po COMELEC bago na naman po in-appoint, baka maluto po ang botohan. Huwag po tayong masisiraan ng loob. Basta pag tayo po ay nagsama-sama lahat at bumoto ng ating nasa puso at gusto, huwag po tayong magbakasyon sa araw-araw ng halalan. Maaga po tayong bumoto. Si Emily C. Cape or Cape, watching from Singapore. Mabuhay po kayo, Attorney Vic. Emily, I hope I'll be able to visit Singapore soon. May imbitasyon na po tayo. Malalaman po ninyo, sana po nandun kayo at makisali sa ating PhilCom, Filipino Community. Kay Rebecca D. Seredrica, clear explanation. Salamat. Voting for Attorney Vic Rodriguez as Senator. We need honest and competent leaders like him. Maraming salamat, Rebecca. Ito naman po ang sadya nating layunin. Pasimplihin po yung mga malalalim